Yo! Tangin to pala, lakad oh. Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. At soon sa buong mundo. Malapit na, tangin na gano'n na lang oh. Yeah. Anti-Sopot Social Club. Let's get it! Gago, gano'n na lang. So isa daw, General ng Soy Army, ang nagsasabing, ingatan nyo yung pera nyo boys, importante yan. Kami yung mga alpha males sa TikTok na nagsasabi, oy, klaruhin ko lang, di namin dinideklara yun ha. We're just doing it and saying it for fun. Ito, screen record nyo to. Ang alpha male para sa akin, si Ramon si Josh Moica, masabi ko. Kasi tangina, ganong edad, pre! Paldo. Ganong edad, pre! Manny Pacquiao sa akin, bro. Manny Ganda rin Pacquiao. katawan ni Josh, he's not fat, di ba? Tangina, yun, Pacquiao. alpha male din yun. Alpha male Tangina, talaga lahat yun. ginagawa. Nagbabasketball, nagpastor yun. Tangina, wala na, living the life siya, no? Tsaka tignan mo naman si Jinky, bro. Laging tahimik lang siya sa gilid, support to the max Tangina, lang siya. naisip ko tuloy yung ano na naman, yung pinaamoy kay Pacquiao, yung si Jinky, saka yung kambal. Tapos ang niyakap niya yung kambal, ito. Totoo ba yan? Ito. Oh, gagi sa umagang kay ganda, pre. Gano'n mo kakilala ng asawa mo. Piniringan siya. Kasi may identical yung pre. Gago, may kambal yun si Jinky, pre. Oo, meron, Alam meron, ko, meron. pero gago, totoo Pag-amoy yan. Pero naka-ano kasi, pre. Naka-blindfold. Nakapiring naman. Kahit na pre, what Ito. the fuck? Tawa-tawa. Bro, ang hirap nun. Tawa. Mali! Mamaya, Sino naglalaro ng ganon, di ba? Pangit. mamaya mahirap. Mamaya pareho pa ng pabango, bro. O, hairstyle, pareho. Mahirap Hindi talaga. pare, ang pangit ng joke kasi, alam mo yun, parang, Tawa. anong message nun after magkamali ka? Parang, I know, Ano, umagang kay ganda yun. Gago. Gaganon yung mga tao, yung iting ganon. I know, for fun, pero, Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, pare, available yung mga perfumes natin sa lahat ng mga shops natin. Check it out. hindi magkakamali si Pacquiao sa'yo pag naamoy ka na si Deuce. Oo, pare, alam niya. Pag tinamaan Amoy bad boy ka ng kamao ni Pacquiao, para kang sinatgan. Ang gantang yun eh. Nanood ako ng ano? Teka lang, ato klase, supremo ng mga liti mong classes na pangit. Hindi ako alpha male. Ang ginagawa ko dito sa internet, alam nyo yan, tinuturuan ko yung mga, kaya nga pangit lives matter eh. Tinuturuan kong tumindig yung mga kapwa ko pangit. Tangina, hindi ako alpha male, gago. Yeah. Ang alpha male, yun nga, si Ramon si Josh Moica. Josh Moica, alpha male yun. Tangina. Sad boy ako way back 2020, pre. Sobrang support. Tangina kasi nung Kobe mo nun eh. Totoo, pre. Naka-Kobe siya nun, pre. Oo, yung shoes ko. Kasi isa lang yung shoes ko nun eh. Naka-Kobe siya nun, yung pre. Kobe ko na yun din yung Pero katabi mo naman si Looney. yun din yung pang-basketball ko. Pre, wala akong pera nun, pre. Yun yung sinasabi ko sa inyo na naubos ko yung pera ko. All shit, wala. Ito. May nagtatanong, lagi, frequently asked question, never daw nating na-topic yung yung manifestation. How to manifest. Kasi sobrang na siya. Sobrang, sa internet, kalat na kalat. Si Kong TV nagpauso nun eh, manifest mo lang. Naniniwala ako dyan, pre. Manifest ako ang kasi, living proof yun, tol. Sige. Nakakalat na nga yung How's manifesting works? Kalat na nga yung litrato ko sa internet, di ba? Unang-una, no? Kita nyo naman kung gano'n nakalaki yung in-improve ko ngayon. Pare, alam mo ba nung panahon na nag-umpisa kami ni Eko, mga 21 years old pa lang ako nun si Eko, mga 18, 17. Sumasama-sama na yan sa akin. Gumagawa kami ng music. Lagi kami nagkukwentuhan. After namin magtrabaho, gumawa ng music. Lagi kami nagkukwentuhan, tol, gusto ko someday, sasabihin niya sa akin, na gagawa lang tayo ng music, kakain tayo. Kumbaga, hindi namin pinoproblema yung survival. Ang ginagawa lang namin is artistry. Kasi, Ginagawa nyo na pala yun ayun na nga manifestation lang ngayon eh. Kasi yun nga yung number 1 na pangarap ng lahat ng artist. Alam ko lahat ng artist makaka-relate dyan. Yung, ang gagawin mo lang is sumulat ng idea mo, creation mo. Pero hindi ka naman problema sa kinakain mo. Mhm. Yung survival kasi yun ang kalaban ng artist, pre. Hindi mo mapagsasabay yung survival tapos yung artistry, ang hirap. Oh, pre. Ang hirap, nakaka-stress. Ang sabi nga daw, pagka ang source of income mo is yung pagiging artist, gutom ka daw. Hindi tayo makakakain ng lintik na passion na yan. So kami, na pinapangarap lang namin yun noon na unti-unti nangyari. Paano Nakaluwag-luwag. nyo minanifest nyo? Manifest lang lahat yun, pangarap Paano? lang lahat yun. Paano Pero kinikilusan. nag-work ang manifestation? Hindi kami nawawalan ng time para mag-tunnel vision. Hindi kami nawawalan ng time. Parang halos every night nga nung time na yun eh. Ano? Hindi kami tunnel vision. Ano yun? Yung bang sinisilip mo maigi yung gusto mong marating, tina-tunnel vision mo siya, nakikita mo, na-visualize mo yung gusto mong mangyari in the future. Na, at the same time, kinikilusan mo every night, every day.
Hindi kami nawalan ng pag-asa. Kahit mukha siyang nakakatawa, mukha siyang imposible. Kasi paano namin gagawin? Si Eko nagbabantay sa tindahan. Yun yung kumakalat yung picture niya, yung may siwang yung ngipin niya dito. Bungi siya nung time na yun. 'Di ba? Ako naman mataba na maitim. Siya, nagtatrabaho siya sa burgeran, pare, 100 pesos per day ang sinasahod niya. Kinatsaga niya yung pre. Kain, libre kain lang yun. Tapos burgeran, tindahan, ang hirap ng trabaho niya nun. 12 hours a day yun Yeah. Tapos nangangarap pa kami ng gano'n, nagmu-music pa kami, isipin mo yun, paano na pagsasabay. Ako naman nasa call center, 10 oras. Minsan napapa-OT pa. Kasi kailangan maraming gastusin eh. Tapos ang liit pa ng sahod ko nun, 16,000 lang. Isipin mo, may tax pa. Bawasan pa ng tax ng 3K, 2K. So, ang hirap. Kami naniniwala lang kami sa isa't isa na someday, hindi kami nawalan ng gigil. Someday, gigil. So, yun yung isa sa mga way Someday, magkakaroon tayo ng music ko, tapos di natin problema yung pagkain. Oo. Pero, ngayon, sabihin na natin na naka 100K na si Eko ng views sa Boom Bap King niya. Marami na siya napatagos ng 100,000. 800,000, meron din 700K. Spotify. Ako nakapagpa-ems din ako ng isang song kahit papaano. Hindi pa siya totally tumagos sa music, masasabi ko. But, yung pinangarap naming manifestation na... Yung minanifest nyo pre nangyari. Na kumakain kami. Habang nagbi-music. Yeah. Tumagos o hindi yung music, may kakainin kami, makakapasyal kami, naka-aircon kami, masarap yung tulugan namin, kasama namin yung mga mahal namin sa buhay. Nag-exercise kami, nagbaboxing kami, nagji-gym kami, nagja-jogging kami, nakakasama kami sa inyo, nakakagala tayo, may freedom kami sa time. Habang nagma-music. Habang nagmi-music. Kahit hindi sumasabog yung music Yeah. Kasi nga ang minanifest nyo lang pre, hindi problema yung survival at habang nagme-music. Correct. Ngayon, ile-level up mo naman yung manifestation mo. Yeah. Once matagos mo yung isang minanifest mo, you will gonna need to manifest another level. Hindi mawawala yun. So yung tawag dito, yung method mo ng manifestation is parang sabihin mo lang lagi yung gusto mo. Parang ganun. Parang ganun ginawa. Or Correct. inimagine ninyo. Yun ang kasi manifestation. gabi-gabi nga yung tinatanaw eh. Correct. So, sa pangarap namin, magkakamalupit kaming gamit, magkakakotse kami. Meron kayong malupit na gamit. Correct. Yeah. Magkakabahay na tuloy-tuloy lang yung paggawa. Lahat nangyari. Ngayon, ang next na minamanifest namin is yun nga, tumagos kami sa international and let's see. Tignan natin boy. Abangan nyo yan. Tinatawanan nyo ngayon. Ito, naka-record pa. Putang ina. May pang-throwback ka. Kaya nga, kasi nga, kung bakit ang lakas ng loob ko mag-manifest ng ganun, kasi nga, yung dati naming inisip, nandito. Nangyari, no? So, ano pang pipigil sa akin para hindi tagusin yung international? Yeah. Totoo. So, yun yung method ni Sadaw, no? Imagine mo na nandun ka. Di ba? Imagine. Ikaw, bro, anong method mo? Explain ko lang ng mabilis. Actually, si manifestation is para siyang tunog magical. Pero kung titignan mo maigi yung naging procedure, gabi-gabi nilang tinatanaw, binabanggit, someday, hindi natin problema ang survival habang nagkikreate ng music. Gabi-gabi nila iniisip, clear sa utak nila. Gabi-gabi nilang sinasabi, may na ganito, someday ganito. Pag titignan mo, in a way na, kaya lang kasama sa procedure na kailangan tinatanong mo siya at sinasabi mo siya para hindi mo siya makaligtaan. So, gagawin mo yung maliliit na step para mapagtagumpayan yun. Ayun yung parang explanation na magigets mo. Kasi manifestation, isipin mo lang. Parang magical shit eh. Diba? Tapos di ka na kumilos. Hindi na Pero kumilos. titignan mo maigi, wala naman yung term na manifestation dati. Ang meron lang cause and effect. Correct. Kilos at resulta. Diba? Hard work and result, yeah. Habang gumagalaw ka, minsan nga, kahit wala kang clear na something sa utak mo dahil gumagalaw ka, magugulat ka, may nangyayaring kakaiba. Actually, maraming ganun, pre. Pero pangit yan. O kasi ligaw yun. Correct. Walang direksyon. Ang daming influencer na ganun, pre. Na wala silang direktang mission or agenda. So, gagawin ko to. Magko-content ako. Raratatin ko ng raratatin. Consistency sagad. Disiplina sagad. May resultang tremendous. Yung resultang tremendous, biglang sumasabog, nawawala. Walang direksyon, walang pinatutungong maayos. Kasi nga, wala silang inisip na anong gagawin nila. Basta may action lang. Pero ang kahalagahan nun,
once may ginagawa ka, may resulta kahit hindi mo siya nakikita dito. Kinaganda lang, once nakikita mo at alam mo kung ano yung gusto mo, pag napunta ka doon, hindi ligaw. Correct. Yeah. Di ba? Si Agree. manifestation, para siyang na-inventong term lang para mas mapascinate ka Ikaw- sa nangyayari. Pare, ito nung panahon na mahawa kami ng kotse ng tropa para lang masabi na talagang ganun, pre. Yeah. May ganun kami. Totoo. May gusto kaming bilhin, alam mo, may gusto akong shoes na bilhin. Hinahawakan ko dati. Kahit yung mga hinahawakan ko lang. Kasi dumadating. Yun yung method Kailangan ko rin, pare. Yun yung method ko ng manifestation. Kailangan maramdaman mo rin siya Kailangan maramdaman mo. Like for example, kanina example ko doon sa isang episode natin yung sa sapatos. Di ba? Pumunta ako doon, wala akong pera. Pero sinabi ko, hinawakan ko siya. Sabi ko, putang, ito pala yung feeling ng mga 8,000 na sapatos. Bibili ako nito next time. So, nung pinangarap ko yun, naghanap ako. Dahil gusto ko ngang ma-afford yung 8,000, sabi ko, kailangan ko pala 15,000 ang sweldo ko ngayon. So, anong kailangan kong gawin para mapalaki ko tong 15,000 para kahit paano ma-afford ko yung 8,000? So, naghanap ngayon ako ng paraan. Di ba? So, again, importante rin yung manifestation na ini-imagine mo at meron din namang method na manifestation na hinahawakan mo yung gusto mo Yung may experience ka. For example, minamanifest mo na para sa akin minamanifest mo na gusto mo maging malupit na rapper. I-goal mo na makasama sa circle ng mga malupit na rapper, di ba? Para matuto ka rin sa kanila. Yeah. Kung ano ginagawa nila, mahawaan ka, di ba? Itong Isa pa pare, isa pa na ginagawa ko na manifestation na ginawa ko na ito, real life experience ko pare. Yung motor ko, bro. Okay. Minanifest ko yan. Alam mo ginawa ko pare? Yung CF Moto nagpa-test drive. Gustong-gusto ko na siya. Nung in-announce siya ng CF Moto, sabi niya, ito, may bago kaming motor. Inabangan ko yung bro, 2 months, 3 months. Ito, new model namin ng motor. Okay, sabi ko, ang ganda nito. Trip na trip ko to. Ngayon, nagbalita yung CF Moto, sabi nila, meron kaming gagawin na test drive dito sa Quezon City. Sabi ko, gusto ko to Pangarap ko tong ganitong itsura. Puta, pinuntahan ko. Pero kasama ko yung tropa ko nung nagmamotor din. Tinest drive ko dun, bro. Tinest drive ko siya. May video ko nun, pare. Tinest drive ko. Putang ina. Sabi ko, magkakaroon ako niya. Pagkatapos ko yung test drive, putang ina. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ayan, nakikita mo yan, pre. Bibiling ko yan. Puta, nung dinrap na sa Pilipinas, ako ang unang-unang nagkaroon ng motor na yun, bro. Yung variant na Yung boom na yun. Sa Cavite. Motibay ka. Pinost ng CF Moto Binyan yun, Tignan, ipopost ko dyan na first ever owner ng boom, pare. Tangina. So, Walang pag hiya. first tumatatak. matatak. So, kasi binanifest ko yun. Tapos, before ko makuha yun, nung tinest drive ko siya, the next day, sabi ko, nag-isip, paano kaya ako ikita na ito? Paano ako, nagsasawa na yung mga tao sa isa kong perfume. Gumawa ngayon ako ng panibagong scent, pare. Putang ina. Sabi ko, putang ina ito, gumawa ako ng panibagong scent para kung ayaw mo ng seduce, meron kang ibang choices. So, marami ngayong bibili. So, Putang ina, sa madaling sabi, yung big bike na yung produkto siya ng pabango. Ng produkto Eco. siya, pare. Oh! So, Harap. proud ako doon, pare. Yun yung isang sa manifest na ito, real life experience talaga, bro. Bakit ka naging high value nag-affiliate ka naman Ito, para Nagbebenta hindi ka siya ng affiliate. para hindi siya tunog unicorn magical shit. Alisin mo yung manifestation na term. Anong maganda? Ang mundo ay isang malaking 1-0. Yeah. Ayan. Ooh. Yeah. 1-0. Example natin dun sa motor. Valuable yung motor. Para makuha mo yung valuable na yun, kailangan mag-give value. Nag-isip ka ng panibagong scent. Idea mo yun. Yeah. From this. Binigay mo sa tao, eto, panibagong variation ng pabango. Yeah. Nag-give ka, pre. Bumalik yung pambayad nila. Kumbaga, when you give something, di ba? You receive. Sa mundo, babalik siya. Babalik yun. So, kumbaga, magbigay ng 1-0. Tas babalik siya sa'yo. Ibabalik siya sa'yo ng mundo. Isipin mo parang, like for example, ano-ano yung mga ginawa nyo? Sila, nandun sa, kailangan makasurvive kami dito nung panahon nila na wala sila mag-G. Sana, ang minamanifest nila nun, hindi na tayo magugutom. Hindi na natin iisipin yung survival at the same time, nagkikreate tayo ng music. Ang binigyan nyo ng value nun,
sarili nyo eh. Kumbaga, di nyo sinukuan, rumatatat kayo ng rumatatat. Kumbaga, as you take action, nagbibigay ka ng value, hindi man sa tao, sa sarili mo. Correct. Para siyang gym. Oo. Di ba? Magkakaroon ng magandang result, magbigay ka ng bigay ng value sa sarili, Sa sarili mo, yeah. Siguro nakakaganda nga dyan sa pag-iisip ng pangarap, yung tunnel vision at manifestation is para kang nadadagdagan ng gasolina palagi. Pag feeling down, siguro yun ang addition niya eh. After night na nag-usap kayo, yung gabi na yun, nangarap ulit kayo, apoy na naman kayo bukas. Nakagana siya, pare. Ina-affirm niyo yung isa't isa. Oh. Nagbibigayan tayo ng value. Like for example, ako si Eko, ikaw si ano. Pre, gusto ko someday ganito tayo. Oo, mangyayari yan. So, nagbigay ka ng value sa akin, positive affirmation yun eh. Nanggigil ako. Kaya natin to, pre. Ayun yung pabalik ko sa'yo. Nagbibigayan tayo ng energy eh. Nagwa-1-0han tayo ng energy. Kasi hindi naman porket sinabing magbigay ka ng 1-0 kung kanino, tangible na agad siya. Mas mahalaga nga yung energy. Correct. Yung affirmation. Sobrang laking bagay nun. So, magbigay ng value hanggat nagigising kayo. Bigay kayo ng value. May kailangan si ganito, alam mong kaya mo, bigay mo. Huwag mong isipin yung kapalit. Yeah. Kasi pwedeng, kunyari, like for example, construction worker. Tropa mo kang tambay. Pre, kailangan ko ng alalayan mo naman ako dito. May bubuhatin. Ako tambay ako. Binuhat natin. Nag-give value ako sa'yo. Ngayon ang kailangan ko, pang-yosi. Tas hindi ka nag-yosi. So, hindi ko makukuha sa'yo pabalik yun. Pag ganun kasi parang nagiging transactional na pag nag-give value ako sa'yo, tas inisip kong sa'yo rin manggagaling. Oh, diba? Maganda yung isipin. Parang utang na loob. Nanghingi ka ng utang na loob. Magbigay kayo ng value. Na parang bigay. Unconditional kasi yung mundo yung magbabalik sa inyo nun. Ganda. Parang Gusto ko yun. Parang yung hindi nila sinukuan yung mahirap na face ng buhay nila, nakarating sila dito. Sure ako, kung sa iba't ibang nanggaling yan. Sa mga iba't ibang source of income, kaya na-accomplish tong ganito. Kalat-kalat. Diba? Pero yung punot tulo niyan, nagsimula yan sa simpleng pangarap at manifestation. Yeah. Ngayon, kailangan nyo rin samahan kasi ng apoy, sipag, manifestation. At Apoy, gawa. sipag. Yun nga, laging ganun pa. Basta gumalaw ka. Ngayon, ang Panginoon kasi, pag nag-work yan, mga soy ko, hindi yan palaging direktang. Yun, tama. Ito pa minsan ang pagkakamali ng tao. Iniisip ng mga tao, pag may hiniling ka at minanifest mo, kinilusa mo, akala mo ibibigay siya sa'yo ng universe directly. Parang for example, gusto mo ng fame. Hindi siya agad-agad directly na sometimes in a good fame. Minsan katulad ng nangyari sa akin ngayon, hiniling ko ngayon to, minanifest ko yung fame. Pero ibang klaseng fame naman siya, medyo may pagka-backlash. Yeah. But still, yun naman yung hiniling mo eh. Hindi lang inano doon kung good or bad, pero andyan yun eh. Depende lang kung paano mo titignan. Ako tinitignan ko siya na, minanifest ko to eh. Ngayon, nasa akin na yung challenge kung paano ko siya mapiflip. Ang ina, eto malupit pre. Sa sobrang bait sa'yo ni Lord, gusto mo ng attention, dahil hindi mo kinlarify kung anong klase ng attention yung kailangan mo. Gusto mo palang attention, ito attention, no? Pero may lesson. Naging 50-50 tuloy. May hatred, tsaka may nakaintindi. Correct. Pero ang bottom line, attention is attention. Andiyan na may hiniling mo. Ngayon, kung tsaka ayun yung minanifest mo, ayun yung hiniling mo. Correct. Binigay. Yung fame. Ngayon, kung irereklamo mo to kay God, mali. Yung parang sabihin, bakit ganito? Ba't ganyan? Hindi. Challenge sa'yo yun, pre. Na yung negative fame na yan, binibigyan ng challenge ni God na, okay, yan na yung fame na gusto mo, patunayan mo sa akin, turn that fame into positive. Ito pa. Good deserve mo. Gago, ito pa, pre. Dahil nasa ano nga tayo, parang give value, para may bumalik sa yung value, regardless kung masama or mabuti, nagbigay ka ng something, may babalik na something. Hindi siya clear kung hindi ano. Clear, yeah. Like for example, yung sa'yo, inumpisaan mo siya sa rage bait, negative energy siya, reckless type shit siya, pre. So, yun yung ginive mong value. Kaya yung bumalik sa yung value, may backlash, may hate. Diba? Pero kung titignan nyo, hindi man positive yung ginawa niyang introduction para makuha yung attention, may ginawa ka muna. May give kang value para nakuha mo. Parang ganun siya. Kung wala kang cause, walang magiging effect. Yeah. Diba? Pero napunta sa utak mo muna yun, umpisa. Kailangan natin magkaroon ng attention.
Oo. Hindi lang naging clear kung anong klaseng attention. Ngayon, nakuha ko na yung attention nilang lahat. Yes, sir. Attention ko naman ang hindi nyo makukuha. Yun nga, ang ganda nga nung sinabi ni Sadaw na ibang way talaga gumawa si God ng blessing sa'yo. Kung anong hiniling mo, iba. For example nga, pag humiling ka ng candy, ang ibibigay niya sa'yo, asukal. Paano mo gagawin candy yan, di ba? No? Ito yung opportunity mo, ikaw bahala kung anong gagawin mo dyan. So, ganun yun, pare. Yung ito pa, lagi niyong tatandaan, kung gusto niyo talagang yung term na manifestation, ayaw niyo yung 1-0, ayaw niyo yung give value para maka-receive ka ng value rin. Ganito na lang, tignan niyo rin. Yung pagmamanifest na yan, or yung 1-0 movement, or yung give value, take value, ano siya? Faith work. Ooh. Faith. Ano siya, no? Faith-rooted siya, no? Rooted siya sa faith, pare. Yeah. Kasi, I think so. mo, hindi naman sure, walang assurance. Yeah. Hindi tangible. Walang kontrata na pag ginawa mo to may mangyayari. Faith work. Rooted sa faith. Yeah, Ngayon, agree. kanino ba yung faith? Nagmumula? Sa demonyo ba? Hindi naman. Kay God. So, faith work. Mangyayari to. Kaya nga isang mga nangyayaring very common na example dyan, yung term na God will provide. Kasi may idea na pag may pumasok sa yung pera, biblical, 10% at ibalik mo yan kay God. Minsan, God, pag tinanggal ko yung 10%, kulang. Short ako. Ina mo, sinabi ko sa'yo, di ba akong bahala sa'yo, God will provide. Faith work. Walang assurance. Kasi hindi mo nga, yung sinasabi ng mga hindi naniniwala sa'yo, hindi mo nga nakikita si God eh. Hindi mo kasi nakasalubong, parang gano'n yung pero dahil yung faith work, Yun ang faith eh. ikaw na bahala, Lord gagalawan ko. Binigay ko yung 10%, proceed ako ngayong month, magugulat ka. Nakakain ka. Yung imbis na short ako, Lord, wala akong pamalengke ng gantong araw. Biglang magugulat ka, nakakain ka ng ganong araw. Busog ka pala. Correct. Faith works agad. Hindi pwedeng, kung nagmamanifest ka, ako masasabi ko kung nandiyan ka sa manifestation stage, tas parang hindi gumagana, panigurado ako wala kang Diyos sa puso. Pwede. Yeah, agree ako. Ako doon, mas titindigan ko yun. Kasi para sa akin, katulong yun eh. Yeah. Parang tutulungan ka naman, si God ang tutulong sa'yo eh. Yeah. Pagdating sa mga manifestation, agree. Kahit anong manifest mo dyan, tapos ba't ka stress, ba't parang walang kapayapaan, so wala kang Diyos sa puso. Kasi yung faith, nag-root nga yung salitang faith. Dahil kay God eh. Matiwala ka sa akin. Akong bahala. Yun lang ang pangahawakan mo doon na siya yung bahala. Correct. Ganon yung manifestation. Ang ganda nung, ang daming method bro. Yeah. Method ni Sa daw kanina na in-explain niya is, imagine it, imagine. Sa akin kanina, physical manifestation, pupunta ka doon, kung gusto mo ng kotse na yun, tignan mo siya, drive-in mo. Yung kay Ato naman is manifestation through faith, no? Ganda. Faith work, yeah. Ewan ko na lang, wala kang magandang makuha rito, pare. So, have you guys nag-manifest na ba kayo, pare? Anong nag-work na manifestation method ninyo, pare? I-share ninyo yan sa baba, no? Para marami tayong matutunan because syempre binabasa rin namin mga comment nyo, pare. So, leave a comment down below. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Anti-Support Social Club. We'll be right back. Share ko lang mabilis. Go. Oras pa tayo. Nung inumpisahan ko yung yung parang kailangan ko na ayusin yung katawan ko. Nung mga panahon na yun, di ba alam nyo, wala akong pera nun. Pero inumpisahan ko na, naglakad ako. Di ba? Nagbuhat ako ng bakal-bakal ko. No, pare. Sabi ko, Lord, gusto ko ng ayusin ko yung katawan ko. Guide me, bigyan mo ko ng sapat na kalakasan. Ginawa ko, syempre, parang 2 weeks, biglang boom. Ito, lifetime VIP membership libre. Tangina, oo nga diba? pala, pre. Bigyan ako, may extreme gym na biglang, ito, lifetime VIP membership. Witness kami dun. Witness ako dun sa, dahil nagsisendan siya sa GC namin, pare, doon lang siya sa kotse niya, nagpo-push up siya, nagsisquat siya doon sa bahay niya, tapos ngayon, na-ofera na siya ng membership. Yeah. Nagka-loob sa'yo eh. Kasi kinikilusan mo rin. Oo, nasa utak ko. Sabi ko, ini-imagine ko yung pinakamagandang version ng katawan ni Ato. Sabi ko, mag-aantay pa ba akong magkapera ako para magkaroon ako ng gym membership? Tangina, nakikausuhan ng Strava. Putangina, lakad na ako. Naglalakad ako noon. Lakad, tapos nagbubuhat-buhat ako doon sa bahay, nagpupush up doon sa sasakyan.
Tangina, no? Solid. Nakita ko dito, step by step, little, maliliit, ginawa ko na. Gusto mo pala, ito. Lifetime membership, VIP sa Extreme, pam. Tangina. Nangyayari Ngayon, naka-member na. Nakikita niyo yung mga video niyo sa Facebook, pare. Pero, last time, nasa bahay lang yan, yung nakikita namin, pare. So, witness kami dun. So, working talaga siya, pare. So, laka na ng pinayat na ito. Magandang tip, pre. Pag magmamanifest kayo, dahil nga hindi madamot si Lord, tangina, that clear. Ano yung gusto mo? Specific, pre. Tama, totoo. Specific. Kasi nangyari sa kanya, gusto ko ng attention. Kailangan natin ng attention. Binigyan siya attention agad. Boogs. That clear sa'yo. Ano yung gusto mo? Diba? Yeah. Masasabi mo. Like, for example, laging ako, bombibig ko yun. Kaya ko masabi, gusto ko gantong edad. May ako sa iba't ibang city, may 600 square meter na bahay, ganto ganyan, sa kada syudad, may Dodge Challenger, ganto. That's specific. Sa akin, sa fame na binigay sa akin ngayon na may kasamang challenge. Challenge yan, boss. Pamamata ng mga tao. At pag-aakusa ng mga tao, no? Para sa akin, mas okay to kumpara sa fame na... Positive agad. Oo, na sobrang saint ko sa mata nila. Kasi komportable masyado. Walang learnings, walang Tsaka pagka fame kasi na saint ang dating mo, hindi ka pwedeng magkamali. Yeah. Ang lakas din ng baksak mo niyan sa baba, pag bro. ikaw masyado kang too good to be true, lahat na lang perfect sa'yo. Pag ikaw nakitaan nila ng sobrang laga pa kasagad. Pero kung kagaya ko na alam nilang ulul ka. Loloko-loko din sa internet. Hindi, ganyan talaga yan. Yan lang sasabihin ng tao. Pag nakakita sila ng mga pangit ko sinabi, ganyan, sasabihin lang nila, hindi, ganyan talaga yan. Di ba? Hindi kagaya ng sobrang puti mong artista na wala kang bahid ng kahit anong sasabihin lang nila sa'yo. Tapos movie pala yung utong mo. Mga ganun, nakakagulat eh. Parang yan eh. Kaya pag kapag ang mukhang kriminal, gumawa ng mabuti, wow! Nakakagulat eh. Unless yung kesa naman sa putang ina, mukha kang santo nga, tapos gumawa ka ng kahayupan kahit maliit lang. Baksa ka, pre. Turn off sa Talaga pa ka. So sa akin, okay itong nangyayari sa akin yan. And inagalingan mo. So hindi lang fame yan, pre. Nababasa ko, hindi lang fame ang bigay sa inyo. Kumbaga talagang awakening, strength yan, strength, bro. Strength, awakening, fame, lahat. Grabe ang binibigay. Mga bagay na hindi nakakapatay sa akin, walang mangyayaring. Talaga? Hanggat nagigising ka pa. Puro lang yan, puro pampalakas ko lang yan, no? Yeah. Habang inaatak niyo yung pa ako, lalo lang ako nagkakamuscle dyan, tignan niyo. Mas tataas yung talon niya kasi naglalakad pa rin siya ng may mga weights. Yeah, galing. And basta sa future, makikita ninyo. International na susunod ko. Excited ako dyan, pre. Excited ako makita yan, bro. Mukha rin naman siyang BTS eh. BTS? Yakuza nga, bro. Wag BTS, bro. Putangin. Wala na, mabubura pa ba nila yun? Na ako nagpakilala ng rage music sa Pinas, yung rage rap. Mabubura pa ba nila yun? Tingin ko wala na eh. Naumpisa na eh. Pagka narinig na yung rage music, kayo agad mauisip. Wala na. Kumbaga, may napakilala na kami, may naambag na kami sa hip-hop. Sabihin man nilang pangit or maganda yung entrada namin, may napakilala na kami. May naambag na kami. Good or bad, may naambag kami. Yung ambag mo, pre, ang nangyari lang sa entrada mo sa ambag mo, parang binato mo eh. Hindi mo nilapag ng maayos eh. Pre, may rage guy. Isipin mo, drill, trap, yung mga una nagpakilala, ano bang salubong nila? Ano ba yun? Trap, ex-battalion, trap? Skastakli. Okay. Drill sila, Nate. Pag sinabi mong trap, sino bang unang papasok? Skastakli, diba? Siya nagpakilala. Ano bang unang bungad sa kanya ng lahat ng artist? Wala. Talagang sinisira siya. Nate Man, drill, ano ba? Ano bang klaseng rap yan? Anong sinasabi nila nun? But still, yayakapin din nila yan. So, abangan ninyo. International. Tuloy ako nung i-introduce kong no? Ay, 1 minute. Ano kayang i-introduce ko na type of music? Bembang. Ako gusto ko mag-introduce ng na-introduce na. Pang-anolay ka talaga, pre. Ano tayo oras? Pang-anolay, outro mo ulit. So pare, outro ulit tayo, no? Tangin kasi limited to 30 minutes kami. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Anti-Support Social Club. We'll be right back. Subscribe kayo po. Tangin, isang pindot lang yan, ha? Isang pindot lang yan. Pindutin yung subscribe. Kasi, bahala kayo dyan po. Tangin na. Ay, di wag. Kita nyo yung mga apoy-apoy doon no? Apoy-apoy. Lupit yan, man.